Magandang gabi po at saka magandang hapon o kaya ay tanghali sa mga kaibigan natin at mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, kapatid na Jeriel. Same here po, mga kaibigan, mga kapatid at mga taga-subaybay sa programang ito. Magandang umaga, magandang tanghalit, magandang gabi, magandang hapon, saan man dako kayo ng mundo naroon. Kapatid na Erning, kamusta po Opo, kayo? at ayos tayo rito at dito'y ulan-init at may papalapit na bagyo pero ang lahat ng yan ay talagang inaasahan natin pagdating po ng tag-ulan. Talagang ano ito ang Florida ay dinadalaw lagi ng bagyo, kapatid na Kaya, Jeriel. maging ang Pilipinas po, mag-iingat din po kayo dyan. Nabalitaan natin, meron ding mga bagyong dumadaan doon, no? Totoo po 'yan at napapanood natin sa ating, Filipino channel. So, kaya sa mandako naroon ng mga tao, gaya ng ating laging ipinapanalangin ano, sangkatauhan, kaya sa kasama na po lahat. Kahit na hindi nananampalataya kay Yahuwah at kay Yahushua, hangga't siya'y tao, kasama siya sa ating ipinapanalangin sa ating Sapagkat Panginoon. para sa atin, ang lahat ng nilalang ni Yahuwah ay mahalaga sa Kanya. Mahalaga, Hindi siya tama, lalalang ng hindi mahalaga sa Kanya. Lahat ng Kanyang nilikha, mga tao, maging ang mga hayop ay mahalaga sa Kanya. mahalaga. Bagamat ang sa mga nilalang ng Panginoong Yahuwah, isa lang ang inaasahan niyang maglilingkod sa Kanya. Yung mga tao. Ano po? Bagamat ang tao nagkaroon ng iba't ibang pananampalataya, pero may pag-asa pa rin na kaawaan ni Yahuwah na makaalam ng tamang pagkakilala. Tama. Ang ating paksa ay learn from the past and continue our spiritual warfare. Bago tayo magpatuloy po mga kapatid, tayo po muna'y mananalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihang ka po sa lahat, sa patuloy at walang sawang pagbuhay mo sa amin, ay patuloy ka naming pagsisilbihan. Salamat po sa lakas, salamat sa buhay na magpahanggang ngayon ay ipinagkakaloob mo pa sa amin. Sana po, pakitanggap mo ang bawat isa sa amin at sa amin pong paghahayag na iyong mga salita. Aman Diyos, hinihiling namin, kasihan mo kami, samahan mo po kami. Ang aming ipahahayag ay mga salita mo na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na aming Diyos na si Yahuwah, ang siyang aming inaasang gagabay upang mga aral mo'y makarating sa mga tao, sa mangsulok sa mundo, upang ito ang aming pong sama-samang usisain at pagkatapos naming mausisa ito at bunga ng aming pong pagkaalam at pagkakilala, aming yakapit sampalatayanan upang kami maging dapat po sa iyong banal na harapan. Pakipatawad po ang aming mga pagkakasala, Ama, at naway lagi kaming maugnay sa espiritu ng aming tagapamahalang pangkalahatang tunay, ang Panginoong Yahushua HaMashiach, na siyang pinagkalooban mong ng lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang lahat ay aming hinihiling sa buong pag-asang tinanggap mo sa ngalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Kapatid na Erning at mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy dito sa ating paksa, kapatid na Erning, nais nating ipaalam sa ating, kasi merong mga kapatid at meron ding mga ibang nagtatanong sa atin na marami ba anyang nakikinig dyan sa programa niyo? Marami ba kayong nararating? Ang concern natin, hindi yun eh. Hindi natin concern kung maraming nararating ang programang ito. Sapagkat ang utos po sa atin, kapatid na Erning, preach the gospel. That's what we are doing. Now, sino po ang tatawag sa tao? God will call. God will add people to the church, those who will attain salvation. So it's not our job, kapatid na Erning, to add people to become believer to the church. What we do is preach. Ano po? Hindi sa atin yon yung kung ilan yung nakikinig o ano pa man. Mahalaga, ito, ang pananampalataya po natin, kapatid, pagtatawagin ng Diyos ang tao, they will stumble to this program and they will listen and they will understand. Hindi naman yung inibitahan mo, nakinig, tapos hindi naman natuto di ba? Dito, may mga kasama tayo na na-stumble nila ito, pagkatapos nakinig, pagkatapos nagtanong. Ayan. Nung magtanong na, naging interesado. Yun ang palatandaan, ikaw, tinatawag ka ng Diyos. Sapagkat kami, hindi kami tumatawag ng tao. Nagpipreach lang po tayo, di po ba kapatid Erning? Tama, maliwanag po na ang sabi sa talata ng Biblia
ang Diyos po ang tumatawag sa tao. At ang sabi nga po roon ay praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church. So kung ang Diyos ang nagdaragdag, hindi ho kami. Ang tungkulin po namin, gaya ng iniutos ng ating Panginoong Yahushua sa kanyang mga apostol noong una, ipangaral nyo ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Yan pong patuloy naming tinutupad. Ang pagtawag at pagdaragdag ay trabaho po yun ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Pero meron din pong tungkulin yung mga nakikinig, yung inyong napakinggan, inyo po namang siya sa atin kung yun nga talagang gusto ng Diyos. Yan. Amen. Yan po ang gampanin ng programang ito na inyong sinusubaybayan. Kapatid Ang Ernie? ating paksa, kapatid na Jeriel, ay learn from the past. Matuto tayo sa mga nakaraan. Nang tinutukoy siyempre pa ay ang mga naging unang mga lingkod ng Panginoon Diyos. At pagkatapos nating matuto ay continue our spiritual warfare. Meron tayong dapat na ipagpatuloy, walang iba kundi yan pong ating pakikihamok, ang ating pakikipagbaka laban po sa espiritong masama, spiritual warfare. Sapagkat ang espiritu na tinutukoy ay ang Diyos at meron pang isang espiritong kalaban ng Diyos, walang iba kundi ang espiritu ng Diablo. Ang Diablo mismo. Kaya ating pag-aaralan po itong mga naging lingkod ng Panginoon Diyos. Meron silang mga flaws, meron silang mga walang perpekto kasi maliban sa Kristo eh. Katulad po halimbawa ni Josue. Anong ating matututunan kay Josue? Ito, basahin natin ang first line. Now therefore, fear Yahuwah and serve Him in sincerity and in faithfulness. Yan ha. Pag nagsiserve, kapatid na yan, hindi lang pwede, nag-serve ako. No. Serve Him in sincerity and faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve Yahuwah. And if it is evil in your eyes to serve Yahuwah, choose this day whom you will serve. Whether the gods of your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve Yahuwah. Ayun. Kaya diyan po yung maliwanag na ang pahayag po diyan sa binasa ng kapatid na Jeriel ay nagtuturo itong si Josue, ang ating lesson matututunan sa kanya ay a leader rule by example rather than command. Hindi niya kino-command yung mga yung mga kapwa niya mga Israelita na ay kami maglilingkod kami magpamilya sa Diyos kay Yahuwah. Kaya kayo dapat maglingkod din. Hindi ganoon eh. Ang sabi niya, hinihikayat niya yung kanyang kapwa mga Israelita, now therefore fear Yahuwah. Number 1 po yun, fear Yahuwah. And serve Him. Paano pagsiserve? With sincerity and faithfulness. Pag sinabing with sincerity, hindi ho pakitang tao. Hindi ho paimbabaw. Hindi ho, sabi nga, disloyal. Kasi pag sinabing maglilingkod ka sa Diyos ng with faith, in faithfulness, loyal ka sa Panginoon Diyos, kapatid na Jeriel. Di ba? Paano po yun? Yes. Put away the gods that your fathers served beyond the river and Egypt. At ang sabi nitong si Joshua o si Josue ay nanindigan talaga siya na sana ganun din ang maging paninindigan ng kanyang kapwa Israelita nang sabi niya, but as for me and my house, we will serve Yahuwah. Kaya anong ating matututunang lesson kay Josue sa tagpong ito? Nanindigan ho siya. Maglilingkod ako at ang aking pamilya sa Panginoon Diyos o kay Yahuwah. Ganon din ba tayo? Yan ang tanong. Kasi ang ating pinag-aaralang past na yan, mayroon pong lesson eh. Di ba? So, dapat magkaroon tayo ng firm na stand na dapat maglingkod tayo kay Yahuwah. Hindi ho sa ibang mga Diyos. Sapagkat yung ibang mga Diyos liban kay Yahuwah, ang tawag doon ay mga Diyos-Diyusan po yun. Di po ba? Puntahan naman natin si Josue o si Joseph o si Jose. Ibig ko sabihin. Ito naman kay Jose. Anong ating matututunan kay Jose o kay Joseph? Isa sa mga anak ni Jacob. Next slide. Ito nakasulat. Ayan. And Joseph's master took him and put him into the prison, the place where the king's prisoners were confined. And he was there in prison. But Yahuwah was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison put Joseph in charge of all the prisoners who were in the prison. Ako, naging ano pala to? Si Jose pala eh, kapatid na Ernie. Oh. Naging mayor. Mayor.
Oh, di ba sa preso, pag sinabi mayor, Mayor. yun yung mayor sa prison. Whatever was done there, he was the one who did it. Ayan. The keeper of the prison paid no attention to anything that was in Joseph's charge because Yahuwah was with him, and whatever he did, Yahuwah made it succeed. Ayaw. Ayun. Kaya diyan po ay ating matututunan na ang leader na katulad po nitong si Joseph o si Jose sa Tagalog ay sabi nga, he endures in spite of circumstances. Kahit na siya po ay nabilanggo, no? Pero hindi siya iniwan ng Panginoon Diyos eh. Sapagkat ang sabi, but Yahuwah was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Kaya ang totoo, na-promote nga siya, kapatid na Jeriel, naging parang mayor ang tawag doon. Mayor, di ba? Mayor ang tawag sa mga bilanggo, mayor siya, no? Ibig lang sabihin, na bilanggo siya, may purpose ang Panginoon Diyos, pero itong si Jose o si Joseph ay hindi ho nawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon natin, maaaring api tayo, nabilanggo tayo, hindi naman natin kasalanan, tayo'y na-oppress, hindi naman natin kagagawan, kundi ginawan lang tayo ng opresyon ng ating kapwa-tao, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang importante ho, nasa atin ba si Yahuwah? Opo, kung nasa atin si Yahuwah, laban lang. At ang makikipaglaban sa atin, papabor sa atin ay ang Panginoon Diyos. At ang sabi nga po diyan, because Yahuwah was with him and whatever he did, Yahuwah made it succeed. Ano man ang ginawa nitong si Jose o si Joseph noong panahon niya ay nagtagumpay sapagkat ang Diyos ang nagpahintulot. Kaya ano man ang circumstances po natin sa buhay, laban lang po, basta't kasama natin si Yahuwah. Ano naman ang ating matututunan kay Noe o kay Noah? Ito pong nakasulat sa Biblia. Isa-isa lang, ganyan ang basa natin. If he did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. Kaya diyan po ay ating matututunan na ang mga ungodly, napakaraming tao. Ang totoo, isang pamilya lang po ang naging godly diyan eh. Ang pamilya lang po ni Noe. Pero nag-umpisa muna kay Noe o kay Noah eh. Nahikayat niya yung kanyang asawang sumakay sa daong, nahikayat niya ang kanyang 3 anak at yung kanyang 3 manugang. Kaya ang sabi nga, one family against the whole world. Di ho ba nung panahon ni Noe? Ibig lang sabihin po, this teaches us that the leaders like Noah do what is right even if they are alone. Kahit na siya nag-iisa lang. Outnumbered siya ng mga ungodly people, but he insists and he remain firm in the side of our Lord God, Yahuwah. Kaya tayo man po, gaya ng tanong kanina sa inyo kapatid na Jeriel, kayo ba dumadami? Hindi naman namin problema po yun eh. Di, ano, isang pamilya lang po eh, against sa buong pamilya ng buong mundo noon. Eh, ang importante, kasama niya si Yahuwah. Ganon din po kami ng mga iglesia ni Yahusha. Hindi ho bilang ang batayan eh. Kung bilang ang batayan, ang sabi, marami ang tinawag, kukunti ang pinili. Dapat makasama ka sa konting pinili. Kung ikay nasa majority ngayon, mag-isip-isip kayo. Bakit? May minority ang pinili ng Diyos. Nandoon yung mga pinili niya para igayak sa pagsalubong kay Yahusha. Ngayon, sa ibang salin ng Biblia marami niya yung inimbitahan, marami yung tinawag, pero kokonti lang ang papapasukin. Ayun, yun. Exactly. Sa piging yun doon sa piging. Yeah. Yung piging yun, kasalan yun, di ba? Sino ba ikakasal? Di ba ang Kristo? No. Ikakasal ang Kristo doon sa kanyang esposa na yung esposa niya ay dalagang malinis. Ang sanasampalataya natin, yun nga yung kanyang itinatag na yung iglesia itinulad sa babae, sa dalagang malinis. Pero, ang bubuo ng dalagang malinis, sabi nga, maraming tinawag para bumuo ng dalagang malinis Kaya lang, pagdating nung kasalan, konti lang ang papapasok. Konti lang ang pinili. Hindi na marami. Diba? Hindi na. Totoo yun. Kaya kung number po ang pagbabatayan, kung majority kayo, may tulog. Sabi nga, sa salitang magaan. Pero pag nakabilang ka sa kaunti, magpasalamat tayo. Minority. Ngayon, punta naman natin si Moises. Alam natin si Moises po ay lingkod ng Panginoon Diyos yan na marami ding mga pagkukulang. Pero teka muna, ating alamin kung ano yung kanyang background
na dapat nating matutunan sa kanya. Ito po, sa next slide, sa Acts 7:22 to 25. And Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians. Tinuruan siya sa katalinuhan ng mga Ehipsyo, di ba? Yes. Wow. Yung wisdom ng mga Egyptians sa panahon na yon, yun ang natutunan ni Moses. And he was mighty in his words and deeds. Naku, makapangyarihan pala si Moses. Kasalita pa lang at saka sa kanyang mga gawa. No? When he was 40 years old, it came into his heart to visit his brothers, the children of Israel. And seeing one of them being wronged, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian. He supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by his hand, but they did not understand. Ayoko, yun ang masama, di ba? Tama po yun. Tungkol naman kay Moises, ay ating pong matututunan na ito palang si Moises, bago siya isugo, kasi sa tagpong ito, may nakita siyang kanyang kapatid o kalahi niya na inaapi ng isang Egyptian. Sinaklolohan niya, totoo, napatay niya po yun di ba? Tinabunan lang ng buhangin pero diyan sa bandang itaas ay alam natin na si Moises po nagreklamo nung siya ay utusan ng Panginoon Diyos na palayain ng Israel. Sapagkat sa tagpong ito nang mapatay niya itong Ehipsyo, pinalaya siya, 40 years old. Tapos nang siya ay nakarating sa isang bayan ng Midian, nakapag-asawa siya, ang pangalay si Sipora, nagstay siya roon ng 40 years. Kaya nung edad niyang 80, kinausap siya ng Panginoon Diyos para isugo, para mapalaya ang bayan ng Diyos sa Israel. Nagreklamo siya. Kesyo siya utal, hindi siya marunong. Pero diyan po ang sabi, and Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians. Ang totoo, matalino siya sapagkat tinuruan siya ng, sabi nga ay prominenteng kaalaman noon. Yung karunungan ng kasi yung panahon na yun ang makapangyarihang bansa, isa sa mga bansang makapangyarihang kapatid na Jeriel yung Egypt di ba? Kaya dahil sa natutunan niyang wisdom, he was a mighty in his words and deeds. Naging makapangyarihan siya sa kanyang pananalita at maging sa kanyang mga paggawa. Pero alam natin na si Moises po bilang leader ng Panginoon Diyos ay hindi nakarating sa Kanaan dahil sa paglabag naman sa aral at utos ng Panginoon Diyos sa kanya na imbis na pagsabihan lang yung bato, hinampas pa rin Kaya mahirap yung nakasanayan natin pag nabago na at in-enhance na ng Panginoon Diyos, binago na yung utos. Pag nasanay ka dun sa dati, hindi ka na makaalis-alis Di ba? Parang yung Iglesia ni Cristo, kapatid na Jeriel. Ba't hindi kayo makaalis dyan? Kasi nasanay na sa pagpunta sa kapilya Yeah. Nasanay na naging sa kaugalian. Naging Para lang yan, kaugalian. pag nagda-drive ka, kapatid na Erning, tuwing mula sa bahay mo, pupunta sa trabaho mo, araw-araw mong ginagawa, nangyayari sa atin yan Tapos kung isang sumunod na araw, hindi ka naman pupunta sa trabaho mo, doon ka pa rin dumaan. Papunta ka doon, dapat kumaliwa ka kumanang ka pa rin. Naligaw tuloy. Yeah. Balik at Hindi nakarating sa kanyang paroroonan. Yeah. Kaya yan po ang mga ilan sa mga persona. Punta naman natin itong si Ruth. Ano naman ang ating matututunan kay Ruth? Ito po nakasulat sa Ruth, Kapitulo 1, 15-18. And she said, see, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. But Ruth said, do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die. And there will I be buried. May Yahuwah do so to me and more also, if anything but death parts me from you. And when Naomi saw that she was determined to go with her, she said, no more. Ito'y tungkol naman po kay Ruth. Itong si Ruth kasi ay merong sister-in-law, Kasi itong si Noemi na mother-in-law niya, may 2 anak. Kaso namatay itong 2 anak niyang lalaki. So, itong 2 niyang manugang kasama itong si Ruth, ang isa ay sumama din. Kundi Oprah, Opa ang pangalan nun. Sinabi niya sa isa sa kanyang manugang, bumalik ka na dun sa bahay mo, baka makapag-asawa ka pa. Kaya ang sabi, see your sister-in-law has gone back to her people and go and to her gods.
Return after your sister-in-law. Ibig lang sabihin, sabi ni Noemi kay Ruth, bumalik ka na rin katulad ng isang sister-in-law mo. Parang bilas, kumbaga. Ha? Do not urge me to leave you or to return from following you. Sabi, nag-insist itong si Ruth. Huwag niyo akong pigilan sa pagsama sa inyo. At huwag niyo akong pabalikin doon sa pinanggalingan ko. Bakit? For where you go, I will go. Kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Ibig lang sabihin, si Ruth may paninindigan, kapatid na Jeriel. Ano? Pag sinabi niya yes, may loyalty doon sa kanyang minahal. Oo. Loyalty. Ang loyalty niya ay nasa kanyang biyanan. Gaano siya ka-loyal sa kanyang biyanan? Isipin niyo, for where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Kung saan ka titira, doon din ako titira eh. At ang sabi pa niya, your people shall be my people and your God, my God. Ganun katindi ang loyalty nitong si Ruth sa kanyang mother-in-law. Where you die, I will die. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. And there will I be buried. Doon din ako ililibing. Ang sabi pa niya, may Yahuwah do so to me and more also, if anything but death parts me from you. Ang sabi ni Ruth sa kanyang biyanan, kamatayan lang ang pwede maghiwalay sa akin sa iyo. And when Naomi saw that she was determined to go with her, she said no more. Kaya nung maramdaman ni Naomi na ang kanyang daughter-in-law ay insisted, talagang well-determined na sasama sa kanya, hinayaan niya na. Ibig lang sabihin po, ang ating matututunang leksyon dito sa buhay ni Ruth, pag sinabi niyang yes, ay yes. Yung yes niya ay yes, hindi no. Pagka siya'y nanindigan, talagang ano man na mangyari, maninindigan siya. Nandun yung loyalty niya eh. In the same way po tayo, ang ating pinaglilingkuran ay si Yahuwah at Yahusha. Ano po? Kaya ang ating loyalty ay nasa kanila. Wala sa tao. Kung tayo man po, kapatid na Jeriel, ay ginagamit ng Diyos na kasangkapan, ano po? Sa paghayag ng kanyang mga salita, mga kapatid at mga kaibigan, huwag sa amin ang loyalty ninyo. Ang ating loyalty na lahat ay kay Yahuwah at kay Yahusha at sa mga aral. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Ano po? Punta naman natin si Jacob, kapatid na Jeriel. Ito'y karaniwan na, pero basahin po natin. Genesis 28, 13, 15, and 20. And behold, Yahuwah stood above it and said, I am Yahuwah, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your offspring. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised you. Kita mo ba yan? Kapatid natin, gusto natin tandaan nila yan eh. Ang Diyos kasi nangangako rin eh. Di ba? Siya, sabi ng Diyos, will not leave you until I have done what I have promised you. Tingnan niyo yan ha. Tingnan niyo ang salita ng Panginoong Yahuwah. Hindi siya, sabi niya, I will not leave you, hindi kita iiwan hanggang sa hindi ko natupad yung pangako ko sa iyo. Iyan isipan na yan ang gusto ni Yahuwah na mapunta rin sa atin. Di ba? Yung oo mo, yung hindi. Pag may pangako ka, may gawin mo. O tuloy natin. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and I will keep me in this way that I go, and I will give bread to eat and clothing to wear. Diyan, kapatid na Jeriel, mapapansin po natin sa unahan ng ating binasa ay sinabi ng Panginoong Diyos na si Yahuwah, I am Yahuwah, the God of Abraham, your father. Yung salitang your ay it refers to Jacob di ba? Yeah. Ang sabi, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. Kasi ang kanya, diyan sa galing diyan sa pedigree na yan, sa genealogy na yan. Abraham, Isaac, and Jacob, di po ba? Ayun ang sabi, the land on which you lie, I will give to you and to your offspring. Behold, I am with you and will keep you wherever you go. Yan ang pangako ng Diyos sa kanya. Nadinig niya yan Pero pagdating po rito sa verse 20, ang sabi, then Jacob made a vow saying, if ang kanyang trust po ay half trust, halfway lang. Kung nadinig mo na pinangakuan ka ng Panginoon Diyos Ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi kita iiwan hanggang sa matupad kong pangako ko sa iyo. Pero ang sabi niya, if God will be with me. Kaya merong kapatid na Erning pag nagsasalita, nalalagyan pa ng if di ba? Alam mo, sabihin na kung kayo anya, kung ako anya nagkamali, kung mahingi ng
paumanin, no? Tapos if I have grieved you, may mga salita pang ganun eh. If I have grieved you, ano ba? Dapat sabihin mo na, I have grieved you. Instead of if Yeah. I have grieved you. Tapos sabihin mo pa ba sa Diyos, Ama, patawarin mo ako kung nagkasala man ako sa iyo, talaga nagkasala ka, hindi kung. Di ba? Kasi minsan sa pananalita ng tao, kapatid na Erning, Nahuhuli, loobin. Sa nahuhuli loob. yung isda sa sa bibig di ba? Yeah. At saka, kapatid na Jeriel, diyan po sa ating binasa, ang lesson na ating matututunan po diyan, kung tayo po'y magtitiwala sa Panginoon Diyos, buo, walang Buo. bahid Yeah. ng buo, Buo. tayo mag-alinlangan. Ano man ang mangyari, buo ang ating pagtitiwala. Yes. Oo. Kailangan po, ang trust natin ay full trust and obedience to God because that will bring a blessing and happiness pagka yun ang ating ginawa sa ating buhay. Kailangan po buo. Huwag tayong magkaroon ng alinlangan. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, masarap at hindi. May makain man tayo na masarap o walang gaanong masarap ng kinakain natin. Buo tiwala natin. Ito, pakainin mo to at hindi, mamamatay ito eh. Balang araw kakainin ng uod dito. Pasensya na po sa mga kumakain. Tanggapin natin ng totoo, mamamatay ito. Ang kailangan po, habang nasa mundo tayo rito, para tayo makabilang sa rapture, matrain tayo sa pagsunod ng buong buo sa aral ng Panginoon Diyos. Di po ba? At pagkilala sa Panginoon Diyos ng buong buo, pagtitiwala ng buong buo sa Panginoon Diyos. Kailangan po yun eh. Ang training ground po ay hindi sa bayang banal. Yung mga nandun sa bayang banal, yung pong nakapasa. Saan ang training ground? Dito po sa mundo. Kaya narito ang iba't ibang kapigatian eh. Narito ang iba't ibang circumstances sa buhay po natin. Negatibo, positibo. Kung positibo ang kalagayan natin, huwag kang matukso na umabuso. Baka makalimutan mo naman ang Panginoon Diyos. Kasi nga, kapatid Eric, meron kasi mga tao nangangarap lang. Gusto ko doon, gusto ko makarating doon. Naghahanda ka ba para makarating ka doon? Iyon ang tanong. Ang tanong, yung ba, tayo, aminin natin, gusto mag-abroad, gusto ko umalis dito sa bansa, gusto ko mag-abroad doon ako pupunta. O ano ginagawa mo? Araw-araw ka tulog. Di ba? Kailangan mag-aral ka. Ikalawa, abay, gumilos ka. Paano ka makakarating doon? Di ba mag-a-apply ka? Di ba magpapile ka ng ganito? Kukuha ka ng ganito? At napakarami mong ipupruweba para ka lang makarating doon sa pupuntahan mo. O yung iba kasi nangangarap, pero hanggang pangarap lang. Iba po yung pangarap para sa hinaharap kesa doon sa pangarap na panaginip. Magkaiba yun eh. Yung panaginip, hindi po hinaharap yun. Yung panaginip, nakukuha yun, yung pangarap na yun, pagtulog. Ayan. Yung pagtulog yung tao. Ayan. Totoo yun. Yeah. Pagtulog ka araw-araw, makakarating ka doon. Saan? Sa panaginip. Panaginip, yeah. Totoo yun. Kaya kailangan po buo ang ating pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Punta naman natin si Hana. Napag-aralan na natin to pero repasuhin po natin. Ano naman ang ating matututunan dyan kay Hana? Ito. Hana. Next slide. And she vowed a vow and said, O Yahuwah of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to Yahuwah all the days of his life, and no razor shall touch his head. Ayun. Ito naman ay tungkol po kay kay Hana na asawa ni Elkana. Ito pong si Hana, gaya ng ating napag-aralan barren. Kaya hindi pwede Nagtatawanan siya di ba? Binubuli. Nagtatawanan siya nung isang asawa ni Elkana, si Penena. Ngayon, dahil wala nga siyang anak. Pero nanalangin siya, nakita siya ng propetang ng paring si Eli. Na ang sabi nga, hoy, lasing ka. Bakit? Bumubuka labi mo, wala namang tinig na lumalabas. Yeah. Sabi niya, hindi ako lasing. Nananalangin. So ang panalangin niya ay sana bigyan siya ng anak. Kung na lalaki at kung ibibigay ng Panginoon Diyos, ihahandog niya sa Diyos para maglingkod. Yan nga po ay si Samuel, di ba mga kapatid? Ang naging anak, inihandog sa Panginoon Diyos para maglingkod sa Panginoon Diyos. Anong aral lang atin pong matututunan po kay Hana? Yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Di po ba? Kung mayroon man siyang plano para sa kanya, baliwala po yun. Kanya isinantabi yun at ang plano ng Diyos, yun ang kanyang pinanghawakan. Nangyari nga po dahil sa kanyang pananalig sa Panginoong Diyos na si Yahuwah.
Kaya tayo man po, ano ba kailangan natin? May sakit ba tayo? Mayroon ba tayong problema? Abay, una, manalangin tayo sa Panginoon Diyos. Gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon Diyos. Kailangan lang po talaga tiwala. Tiwala po. Pananampalataya. Mahalaga po yun eh. Alam niyo, kapatid na Erning, meron nga mga tao na sabi nila, hindi, yung pakiramdam mo, mahalaga yun eh. Yung nararamdaman ko, I feel it this way. Naku po. Diba? Yan ang mga sinasabi ng maraming tao eh. Ngayon, kung what you feel is actually what the Bible is saying, it doesn't matter. No? Walang kabuluhan yung pakiramdam mo. Yan lang yan eh. Tayong mga tao, kasi minsan sa emotion tayo, yung naramdaman natin, siguro ganito, dahil sa pinagpala ko, dahil ganito naramdaman ko eh. No. Kailangan, ibabatay mo yung sinasabi mo sa nakasulat sa Biblia. Kasi sasabihin ng iba, pagka hindi tumama sa kanila yung sinasabi ng Biblia, binabasa natin, kapatid na Erning, Yeah. sasabihin marunong pa kayo sa Diyos. Hindi kami marunong sa Diyos. Yung nakasulat, ang dapat mong intindihin. Yan ang problema sa tao. Nagbabatay sa mga magaganap sa kanilang buhay, sa intuition lang nila. Tama. Intuition lang. Hindi ganun. Sa maniwala kahit sa hindi yun ang patakaran ng Diyos. Nandito po kami para magpahayag ng gusto ng Diyos sa tao. Ngayon, it's either you accept it because you believe it, or you deny it, or you discard it because you don't believe it. It's up to you. Like what Joshua told the Israelites. Kung gusto nyo maglingkod doon sa Diyos na doon, sa kabila bayo ng dagat, o doon sa mga Diyos ng Amorita na ang lupa ay tinitira ninyo, yan ang gawin nyo. Pero ako, pamilya ko, dito kami maglilingkod. Maglilingkod kami kay Yahuwah. So, si Josue yun, sinasabi niya. Sinabi niya bang, tama rin yung inyong paglilingkod. Hindi. So, kung gusto nyo dyan, diyan kayo. Diyan kayo kung gusto nyo dyan. Kung ayaw nyo sundin ito, di ba? Bahala kayo sa buhay nyo. Yan ang sinasabi ni Josue. Di ba? Pero ako, ang pasya ko, dito ko. Ayun. Ganon din po tayo ngayon. Nag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos. Merong mga preachers po ngayon pag wala ka dito, hindi ka maliligtas. Saan? Diyan dito sa aming iglesia, hindi ka maliligtas. Kailan ba kayo maliligtas? Sa paghuhukom. Sasabihin nila, kapatid na Erning. Yeah. Kailan ba paghuhukom? Anong sagot nila? Kailan yung paghuhukom? Ano isasagot sa atin, kapatid na Erning? Pagdating ang wika ng Kristo. Pagdating ng Kristo, alam mo bang may kasama siya? May kasama siya? Meron. Yung mga kasama doon sa unang pagkabuhay. So, kung hindi ka kasama bumababa, brother, sister, sa paghuhukom ka pala maliligtas, sabi mo, sa pagparito ng Panginoong Yahusha o ng Kristo, may kasama siya pagbaba niya. Kung nandito ka at ikaw sabi mo ito pa, hindi ka kasama bumaba. Ano ibig sabihin? Hindi ka kasama doon sa mga sumalubong sa kanya sa alapaap. Exactly. Yeah. Kita mo? Yan kapatid na Erning. Pagka ang mga tao hindi nagsisiyasat, yan ang paniniwalaan nyo. Ang tanong natin doon sa mga may pananampalataya ngayon, saan nyo binatay pananampalataya nyo? Tinuro yan, binasa sa Biblia. Binasa nyo rin ba? Hindi. Hindi na kailangan. Yun ang mali mo. Di ba? Hindi mo alam na yung kinikip mo, hindi pala yun ang sabi ng Diyos. Yan lang yan. Kulang-kulang ang itinuro sa kanila. May punta naman natin si Esther. Ano naman ang ating matututunan kay Esther? Ito po. Ito yung mga tao nung una di ba? Na napasulat ang kanilang kasaysayan. Hindi naman ipasusulat ng Diyos tong mga kwento ng mga tao ito kung hindi natin kapupulutan ng aral Ngayon, yung utos sa kanila, sa kanila yon. Pero yung experience nila, ang naganap sa kanila, yung mga pagsunod nila, pagtiwala nila sa Diyos, yun ang ating inaapuhap sa ating ginagawang paksa. Ano po? Hindi yung, ano ba utos sa kanila, gagawin ko rin. Hindi yun para sa iyo. Pero yung utos sa atin, yung panahon natin ngayon, yun ang malalaman nyo sa mga pagsamba natin sa pagsamba natin sa Sabado at Linggo. So, basahin natin to. When Mordecai learned all that had been done, Mordecai tore his clothes and put on sackcloth and ashes and went out into the midst of the city. And he cried out with a loud and bitter cry. Ako, ang pag-iyak nito, iyak siya. Nananagho ito. Yeah. He went up to the entrance of the king's gate, for no one was allowed to enter the king's gate clothed in sackcloth.
Ay, bawal pala pumasok yung hindi Yan. naka-Amerikana yata. Di ba? Yung nakadamit sako ka di ba? And in Yeah. every province, wherever the king's command and his decree reached, there was a great mourning among the Jews, with fasting and weeping and lamenting, and many of them lay in sackcloth and ashes. When Esther's young woman and her when Esther's young women and her eunuchs came and told her the queen was deeply distressed, she sent garments to clothe Mordecai so that he might take off his sackcloth, but he would not accept them. Then Esther called for Hathach, one of the king's eunuchs who had been appointed to attend her, and ordered him to go to Mordecai to learn what this was and why it was. Kapatid na Jeriel, itong si Esther, alam na alam po natin ito, ng kasaysayan po niya, ano, ito yung isa sa mga reyna noon. Yung hari, hindi pwedeng makipagkita sa kanya ng walang, walang appointment. Pag nakipagkita ka sa kanya ng walang appointment, pag binasa nyo, may paglalagyan sa'yo, mapapatay ka. Ngayon itong si Mordecai, isang Hudyo to, katulad ni Esther, Hudyo din. Pinlano ito nitong si Haman na patayin siya. Hindi lang si Mordecai, kapatid na Jeriel, pati po ang mga Hudyo. Ito pong si Esther ay sabi ni Mordecai sa kanya, siguro kaya nandiyan ka, maging reyna ka para tulungan mo mga kababayan mo. At kung ating tuloy na babasahin po yan, ay nang humarap na sila sa hari at pinangakuan ng hari si Esther na ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Pinatay yung nagplano. Yung nagplanong patayin si Mordecai, pati ang mga Hudyo na nasa ibang bayan, ang siyang pinatay ng Diyos. Yun ang pinatay ng Diyos sa pamamagitan ng hari. Ibig lamang sabihin po, ang ating matututunan po dyan, kahit ikay nasa ibang probinsya o ibang lugar, pagkakasama mo ang Panginoon Diyos, ay ano man ang mangyari, hindi ka pababayaan ng Panginoon Diyos. Isipin mo, may plano, premeditated murder yan eh. Yung si Haman, gusto niya patayin pero hindi, ipinagtanggol ng Diyos. Kaya tayo man po, katulad ngayon, tayo na naghahayag ng salita ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang plano ng iba na ayaw sa ating paraan ng paghahayag. Ano po? Ano man ang kanilang plano, ayan ipinagkakatiwala po natin sa Diyos yan, kapatid na Jeriel, di po ba? Kaya yung tunay na mga lingkod ng Diyos, hindi kailangan bodyguard. Bodyguard ka pa di ba? Meron ka pang mga escort. Akala ko ba may Diyos ka, ba't punong-puno ka ng escort? May pa-escort ka pa yung ito, mga to, pagpasa Diyos mo yung mga taong yan. Sabi nga tingnan mo yung kapatid na Erning. Ito, kapag iingatan ka talaga ng Diyos at hindi ka pa oras na mamatay, hindi pa doon sa takdang panahon mo, isang lingon lang, mabubuhay ka. At tingnan mo yung nangyari sa kandidato ng dating ex-president dito. Di ba? Yeah. Kung hindi siya lumingon na on time, abay, sa pulang ulo niya. Pero lumingon on time, tinamaan tenga. Di ba? Tenga lang. Masama naman walang tumama. Bakit? Pag walang tumama, walang malalaman. Ano yun? Ba't siya nagulat? Exactly. Oo, di ba? So, hindi nila mahuhuli yung nagtatangkang pumatay, hindi mapapatay. Yung pinatay ng Diyos yung nagtatangkang pumatay doon sa isang, kasi nga yung anong yun, yun ang isa sa mga pinuno ng bansa, kapatid na Erning, na naging kasangkapan. Siya talaga lang naging kasangkapan para ang Israel na bayan ng Diyos mabalik ang kanilang kapitolyo sa Jerusalem. O baka hindi alam ng marami yan. May pangakuan Diyos sa bayan niya ibabalik ka doon sa dating mong tahanan Hindi ka na pwedeng bunutin. O kaya, ang dati niyang tahanan, Jerusalem Di ba? Naibalik doon. Naipunla doon uli. Nandun ang kapitolyo nila ngayon. Yung isa, kaya gigil na gigil yung mga kalaban nila. Kaya kung titignan ninyo ang sinasabi ng Biblia, yung mga nakaraan na mga istorya na binabasa natin ngayon, maaari natin pagbatayan sa ating gagawing mga pagpapasya, bagamat yung mga kautusan sa kanila, hindi kautusan sa atin, pero mabuti ring maunawa natin ang kanilang istorya. Walang masama. Na malaman natin ang kanilang istorya. Ayan lang yan
Puntahan natin si David. Ito, si David, ha? Hindi yung kapitbahay yung si David, oh. Haring David ito. Pakinggan po natin. Ito naman po kay David ang ating matututunan. Let's Next read. slide. David said to Nathan, I have sinned against Yahuwah. And Nathan said to David, Yahuwah has put away your sin. Naku, pinatawad di ba? Sabi ng propeta, Yahuwah has put away your sin. You shall not die. Hindi ka mamamatay. Nevertheless, naku, merong nevertheless. Ito masama Yeah. Because by this deed you have utterly scorned Yahuwah, that child who is born to you shall die. Kita nyo, alam natin ang naging kaso nitong si David eh. Ibig lang sabihin po, si David ay isa sa mga faithful people of God back then. Ano po? Pero kahit na ikay faithful na tao ng Diyos, nagkakasala ka pa rin. Ang tindi ng kasalanan niya, premeditated murder at saka adultery, kapatid na Jeriel eh, no? Pero ayan, na isinugo ng Diyos yung kanyang propetang si Nathan. Eh ito namang si David na makita yung si Nathan, hindi man siya tinatanong ni Nathan, ay ano na, nagkumpisal. Nagkumpisal na. I have sinned against Yahuwah, sabi niya. And Nathan said to David, Yahuwah also has put away your sin. Ibig sabihin, pinatawad ka ng Diyos sa kasalanan mo. Kaya kahit faithful ka, pwede kang magkasala, pero nakaabang ang Diyos para magpatawad. Pero tandaan natin, pinatawad man tayo ng Diyos, pero mayroon pa rin tayong konsekwensyang tatanggapin. Katulad po ng binasa reprimand. There will be a reprimand of some sort, di ba? Sabi nga, maaaring palo, maaaring tapit sa balikat, o maaaring kung ano man. Sabi nga, kung ano man ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Alam ba, si Moises, nung nagkamali si Moises, nagkasala ang Diyos, nasa Diyos si Moises. Ano ginawa ng Diyos? Di ba dinisiplina niya si Moises? Actually, pinatigil niya na si Moises. Hindi, tapos ka na. Hindi mo na dadalhin doon sa yung bayan ko, hindi mo na dadalhin doon sa bayan pangako. Tanawin mo na lang, hindi ka na rin papasok doon. Sabi kay Moises. Nakita niyo? Oh yeah. Puntahan natin si Abraham naman. Ito si Abraham. Anong ating matututunan ng aral dyan? Ito, next slide. Out of these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. He said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah. Alam niyo, kapatid na Erning, linawin natin, your only son Isaac. Di ba yun ang sabi? Your only son Isaac. Ayan yan Ngayon, only son Isaac with his wife Sarah. Kasi meron pang ibang anak si Kasi minsan isa lang anak ni Abraham. Brother, kailangan alam mo yung buong istorya di ba? Sa istorya, bago pa pinanganak si Isaac, meron ng anak si Abraham kay Hagar. Ayun, pagkatapos si Abraham namatay si Sarah, nag-asawa uli yan Di ba? Abraham, napangasawa niya si Ketura. Pagkatapos niya mag-asawa ito, nagkalpa-6 na anak. Kaya total, 8 anak ni Abraham. Di ba? Kailangan alam natin yung istorya di ba? Ito sa pagkakataon, take your son, your only son Isaac. Alam natin kung kanino yon. Your only son with Sarah. Nililinaw lang po natin para wala na tayong pagtatalo doon sa ibang mga nakikinig. Whom you have loved, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men and with him and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. On the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, stay here and with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together. And Isaac said to his father, Abraham, Father, my father. And he said, here I am, my son. He said, behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Ako, yung tanong nung batang si Isaac nandito na yung kahoy yung pansunog, di ba? Nasaan naman yung kordero na
Susunugin. O, isipin mo yun, Yeah. tanong ng anak mo. Ibig lang sabihin po, yung example, ang ating matututunan example na ginawa ni Abraham, he is an example of obedience and faith. He believed in Yahuwah God and followed His commands, even if it was difficult for him. Kaisa-isa niyang anak niya, pero sumunod siya. Ganun tayo eh. Diyos kasi nagbibigay ng biyaya, ang anak ay gift. Pero kung yung nagbigay ng gift, ang gustong kumuha nung ibinigay sa ating gift, why not give it back to Him? Siya naman ang owner eh. Di po ba? Ngayon, ito ngayon. Sa second portion ng ating pag-aaral, kapatid na Jarian, yung spiritual warfare. Basahin po natin. Ito nakasulat. Sa Efeso, 6 next slide. Ito. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over his present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Ito naman ay pahayag ng Apostol Pablo na dito ay mayroon siyang binabanggit po na armor, no? Nang sabi, put on the whole armor of God. Kaya mayroon pong dapat tayong tanggapin na armor ng Panginoon Diyos, sapagkat ito po'y kailangan natin laban sa mga schemes of the devil, sa mga pamamaraan at mga iba't ibang mga plano at mga taktika nitong demonyo. Kaya atin pong dapat na maintindihan, meron tayong spiritual warfare. At ang warfare na ito ay hindi laban sa flesh. Ito po ay laban sa schemes of the devil. Ito po ay laban sa puwersa ng kadiliman o ni Satanas. Ano-ano ang dapat na, ano-ano mga bumubuo sa armor of God? Ang sabi ay belt of truth, breastplate of righteousness, gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. Ano po ang ibig sabihin ng tinutukoy na belt of truth? Next slide. Ito. Ano yung belt of truth? And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be in you. Alin yung belt of truth na isa sa bumubuo sa armor of God? Yan po ay ang Spirit of truth, yang katotohanan. Bakit mahalaga po yung katotohanan? Just as a belt is worn close to your body, we should hold God's truth close to us also and allow it to surround us. By doing so, we can distinguish or discern what is true from what is untrue. Without the truth, the whole armor is useless. Bali, wala yung armor na yon kung wala tayong spirit of truth. Ano naman po ang tinutukoy na breastplate of righteousness? Next slide. Ito pong nakasulat. Basahin po natin. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Ano nang tinutukoy na breastplate of righteousness? Yan po ay ang mga aral ng Diyos. Kapagkat yung righteousness po, yan ang katwiran salita ng Diyos eh. Ayon sa Roma 1:16-17. Ang breastplate po, yan po ay inilalagay sa ating dibdib. Ano bang nasa dibdib? Nandiyan po ang ating internal organs.
Nandiyan po ang puso na isa sa mga major parts ng ating katawan na pag walang puso, mamamatay ang tao. Di po ba? Kaya kung mayroon tayong ika nga ay breastplate of righteousness na yun po ay salita ng Panginoon Diyos, hindi ho magpipenetrate sa puso po natin ang schemes ng devil o ng demonyo. Hindi tatalab sa atin po yun. Di po ba? Kaya mahalaga po ang katotohanan. Sapagkat una, ang ating pong weapon na ginagamit, hindi naman po yung baril na literal, kundi yan po ay yung aral, righteousness ng Panginoon Diyos, di po ba? Sa ating pakikipagbaka laban po sa pakikipagdigma sa demonyo. Ano naman po yung tinutukoy na gospel of peace? Next slide. Ito po yan, mga kapatid. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Kaya yung nagsasalita yan ng Kristo. Peace I leave with you, my peace I give to you. Kaya ang makakapag-offer lang ng peace ay ang may karapatang mag-offer. Sino? Ang Panginoong Yahushua. Sapagkat alam ninyo, una, dito sa mundo walang peace. Pagka ang tao ay naghagilap ng peace, ang darating ay biglang pagkapahamak. Di ho ba? Bago nagkaroon ng digmaan diyan sa iba't ibang bansa, sa Ukraine, Russia, Israel at saka sa Lebanon at iba't ibang bansang involved na. Meron muna silang peace na pag-uusap Pero hindi nang ibabaw ang peace sapagkat no one can offer peace. The sense of peace is being offered to us by our Lord Yahuwah. At in our time, through our Lord Yahushua. Di po ba? Kaya ang sabi ng Kristo, peace I live with you. Kaya kailangan magkaroon tayo po ng peace. Yung gospel of peace, yan ay offer ng ating Panginoong Yahushua. Kaya nang ipanganak nga siya, magkaroon sana ng peace. Di ba? Peace on earth, sabi. Peace on earth. Peace on earth, di ba? Kaya, kailangan po natin yan. Ngayon, puntahan po naman natin ang tinutukoy po dyan, kapatid na Jeriel, na isa sa bumubuo sa armor of God, shield of faith. Ano naman yung shield of faith na yan? Next slide. Ganitong ating mababasa sa Joshua. And he said, no, but I am the commander of the army of Yahuwah. Now I have come, and Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, what does my Lord say to his servant? Ito po ay tumutukoy kay Josue, na itong si Josue, dahil sa kanya po nataglay na pananampalataya sa Panginoon Diyos, di po ba, siya ay naging considered na commander of the army of Yahuwah. Yung ikaw ay maging commander ng isang batalyon ng kasundaluhan ng Amerika, isang ano po yung karangalan po yun. Pero kung ikaw po, katulad po ni Josue, siya po ay sumasampalataya sa Panginoon Diyos na si Yahuwah, ang kanyang pananampalataya nagsilbing shield, nagsilbing ika nga ay panangga. Alam niyo, kung babalikan natin ang panahon ng una, ang panangga ay ginagamit nila para sila po ay huwag tamain ng pana o anumang mga matatalim na bagay. At ang mga warriors noon, makikipagdigma sila, pag mayroon silang panangga o shield, di ho ba, yun ang nagpo-protect sa kanila, mga kapatid. Kaya tayo sa ating paglaban sa mga scheme o plano ng demonyo, mga kapatid, ay kailangan natin po ay ang defensive tool na yan nga po ay nagre-represent sa ating pananampalataya. Ano man ang dumating sa buhay natin, kung tayo po ay may pananampalataya, na yun ang magsisilbing shield against trials and the spiritual beliefs. At kung mayroon mang mga problema sa buhay po natin, mga kapatid, pag mayroon tayong shield of faith, di ba? Ang panangga natin ay pananampalataya. Hindi tayo tatalaban ng ano pa mang tukso ng dyablo. Ano naman po yung helmet of salvation? Next slide. Ito nakasulat sa Mateo 10:28. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Kaya pag sinabi po na helmet of salvation, pinakahuling inilalagay po ng isang warrior, ng isang mandirigma, yung helmet. Ano po ang isinisimbolo ng helmet, na helmet of salvation, ang sabi po diyan. Ano ba nasa ating ulo? Nandoon ang ating utak, nandoon po yung ating pag-iisip, nandoon ang ating mind. Di ho ba? Nandoon din sumosimbolo yung ating kaluluwa, yung ating soul. So, yung pong helmet of salvation, it is a piece of armor in the Bible that protects the mind and soul
from sinful thoughts and enemy. It is a symbol of God's promise, salvation, and hope. Kaya kung mayroon tayo pong helmet of salvation, mga kapatid, walang dahilan para tayo matakot. Haharapin natin ang lahat ng problema. Kahit na yung mga banta ng kaaway. Sabi nga ng Kristo, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Di po ba? Rather fear Him who can destroy both soul and body in hell. Dapat nating katakutan ay si Yahuwah. Banal na takot. Pero yung mga elemento na nagbabalak ng masama laban sa atin, kung mayroon tayong helmet of salvation, protektado tayo. Una, tukso ng diablo kasi ito'y naritong isip eh. Ang tinutukso muna ng diablo, mata, tenga. Pagka nag-absorb na sa isip ng tao po yan, madadaya ng tao. Di ho ba, kapatid na Jeriel? Yeah, lalo na yung tenga. Kasi alam nyo yung tenga, pakinig ka ng pakinig eh, di ba? Nakikinig ka doon sa preacher eh. So, kung ano yung napakinggan mo, pinaprocess ng ng mind, isip. Ng mind. So, pag pinrocess naman, kasi pinaniwalaan mo yung preacher, process ng mind, pumunta sa puso mo, di natatak sa'yo. Pero kung ginagamit mo, ito tenga, gamitin mo yung mata, o paano naman gagamitin ko yung mata ko kung ako yung sasampalataya? Aba, yung tenga mo, ginagamit mo sa pakikinig. Yung mata mo, gamitin mo sa pagbabasa, di ba? Exactly. Yung buong katawan mo, gamitin mo sa pagsunod. Yan ang mahalagang bagay eh. Kaya dapat, dito sa ating ginagawang pag-aaral, yung binanggit po ng kapatid na Erning na armor of salvation. Armor of God, yeah. Armor of God. Marami po yun na dapat nating iakibat we have to wear it upon us. No? Kailangan isuot natin yan, yung baluti ng pakikipagdigma, yung baluti ng kaligtasan eh. Mahalaga po. Kailangan maalam tayo doon sa doktrina, left and right. Ano po? Ano ba ibig sabihin ng luma't bagong tipan? Lalo na yung mga preacher na nagsasalita ng mga kung ano-anong mga bagay. Minsan may mga suggestions sila, it sounds good eh, kapatid na Erning. Oh yeah. Pero pang ang preacher sabihin, yung mga ibang mga preacher na yan, wala nang ginawa yan, kundi humingi ng pera. O, di ba? Kita mo yung isa, ayun, ikinulong, ikukulong na. O, yan, ina-atake nila. Ikaw ba? Kami, hindi kami humingi ng pera, wala kaming abuloy. O, sasabihin pa nung iba, ganun. Wala daw siya. Wala kaming abuloy yan. Aba, teka muna, parang ang gandang pakinggan yan eh, ano? Paano yung sabi ng Diyos na yung paggawa ng mabuti at ang pag-aabulay huwag niyong kalilimutan? Paano ngayon yun? So, kaya tayo, mga kapatid, mga tagapakinig, maraming preacher, kasama na kami. Usisain niyo yung mga sinasabi namin. Katulad nung iba, magsasabi, mag-o-offer ako sa iyo ng ganito. Makapag-o-offer ba sila ng kaligtasan? Merong ganyan, brother eh. Di ba? Yeah. Isipin mo, ang sabi niya, makapag-o-offer ba yung mga yan ng kaligtasan? Parang siya yung nag-o-offer ng kaligtasan eh. Ayan ang masama eh. Nag-o-offer ka na hindi mo kayang ibigay. Alam niyo po, isip ng demonyo yan eh. Ano ba, Diablo? Di ba, ang Panginoong Yahushua nung siya ay nagpapasing eh, ng 40 araw, di po ba, kapatid Erning? Pagkatapos, tinukso. Dinala siya doon sa tuktok ng bundok at inano siya eh, tinukso eh. Ano isa sa mga tukso? Yung natatanong mo yan. Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Ano lang ang gagawin ni Yahushua? Sumamba ka lang. Yeah. Sumamba ka lang sa akin. Bibigay ko sa lahat yan. Nangangako yung Diablo. Ibibigay niya yung sanlibutan. Unang tanong, Diablo, sa'yo ba yung sanlibutan? Yung tanong, hindi ba Diyos ang may-ari niyan? Ba't ipamimigay mo yung DEO? Ayan. Makapag-o-offer ba sila ng kaligtasan? Nag-o-offer ka ng kaligtasan, hindi ka naman tagapagligtas. Exactly. Di ba? Okay, nag-o-offer ka ng peace, hindi ka naman si Yahushua. Totoo yun. I offer peace. Anong peace? Meron pang ibang tao nga dyan, kapatid na Jeriel, dahil sa nangangaral nga, natutularan siya ng kanyang mga tagapakinig. Na ang sabi niya ay, ako'y inyong patawarin. Bakit? Hingi kangino ka nagkasala, hindi sa tao, sa Diyos. Kaya sa Diyos ka dapat humingi ng tawad, hindi sa tao. Sabi nga, you can actually ask forgiveness from a person that you have trespassed. Sabi nga, forgive us our sin and so that we could forgive the sin, those who trespass us. Yung ginawang kami ng masama, mapapatawad din namin. Hindi mapatawad para sa ikaliligtas niya. Di ba? Exactly. Para huwag mo na alalahanin yung ginawa mo sa akin. Yun lang ang kapatawaran doon.
Kaya, sabi nga, pero yung, kung ikay nagkasala sa isang tao, halimbawa, yung isang tao, niloko mo, nagsinungaling ka doon sa isang tao, yung kasalanan na yun, hindi sa taong yun ka nagkasala. Sa Dahil ang Diyos, utos ng Diyos, huwag kang sinungaling. kanino ka ngayon nagkasala? Sa Diyos. Hindi sa Diyos. Bakit? Nagsinungaling ka eh. Huwag kang mandadaya. Dinaya mo yung tao. Sige, kanino ka nagkasala? Sa Diyos. Yeah. Kanino ka hingin tawad? Sa Diyos dapat, hindi sa... Ngayon, merong kasalanan dapat mong hingin ng tawad kung ikay nagkasala sa laban sa kapwa mo. Hingi ka ng pasensya. Pero yung forgiveness na it has something to do with your salvation, so kaya huwag kang hingin ng tawad tayo. Doon hihingi. Kaya ng isa pa kapatid na Jeriel na dapat nating isakbat, kasama yun sa armor of God, ano? Sa pakikipaglaban natin sa kampo ni Satanas. Yung sword of the Spirit. Ano yung sword of the Spirit? Ito, next slide. Ito pinakahuli nating babasahin talata. Ito nakasulat. Ayan. Ayan. For the word of God is living and active. Ayan, living and active. Sharper. Ito yung paliwanag ng iglesia na ni Cristo noon yung ating sinasabi, ang salita ng Diyos ay tabak. Parang tabak na dalawa talim. Hindi mo naintindihan, brother. Yun ang nasa iglesia ni Cristo, tabak na dalawang talim. Ito yung nasa atin. The word of God is living and active, sharper than any two-edged sword. Mas matalas yung amin piercing to the division of the soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Ayan isa yan sa armor ng Diyos na binigay sa mga tunay na lingkod niya Di ba? Yung mga salita niya. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. One who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Tinimpt din ng Kristo di ba? Yung ating Panginoon yung high priest natin. Tinimpt din siya ng diablo, pero hindi nagtabong pa yung diablo Pero katulad natin, tinetempt din tayo. Di po ba, mga kapatid? Kaya, ang taglay-taglay natin, kapatid Erning, ayon sa ating pinag-aaral at sinasampalatayanan, salita ng Diyos. Kaya itong ating itinuturo, kapatid Erning, ay hindi mo pwedeng questionin yung sa'yo, sinasabi mo, double-edged sword itong akin. Oo, pero yung ibinigay ng Diyos sa mga lingkod niya, sharper than what you got. Yun ang nakasulat. Kaya kaya kang tagpasin. Diba? Kaya kang tagpasin Bakit? Sabi nga, pag ang tinuturo mo kasi nungalingan, pag pinagtatanong ka, di ka na makakasagot. Pero pag ay tinuturo mo, katotohanan, pagkatotohanan yan, sabi nga ng kapatid na Felix Manalo, nung nabubuhay pa, ang mga salita ng Diyos ang nasa iglesia, ang iglesia niya parang batong buhay, na habang kinikiskes ay lalong kumikinis. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Pag pinagtatanong mo katotohanan, lalong lumilinaw. Pero pag pinagtatanong mo, yung kasinungalingan, lumalabo. Kaya, ligtas kami! Kami lang ligtas! Saan? Sa paghukom! Kailan? Sa araw ng pagparito ng Panginoong Yahusya o ng Panginoong Kristo. Kasama ka bang bababa? Hindi. Nandito nga kami, kayo yung tupe. Ay, hindi ka kasama doon sa unang binuhay. Nakita mo? Tinanong natin ang pinagtatanong yan. Sige, ano, sagot nyo ngayon dyan. Sige. Wala sabi silang nga sagot. ng isang ministro na nakausap natin, wala pong sagot dyan. Nako, mahirap pong sagutin yan. Totoo yan. Kaya hinahamon namin yung mga kaibigan natin. Mga kaibigan tayo. Hindi man tayo magkabarkada ngayon o magkasama, sabi nga, okay, hindi tayo magkadaupala, hindi tayo magkaakbay. Pero, habang nagtuturo kayo ng mali, ano gagawin po noong salita ng Diyos? Tatagain ka nun. Tatagain ka nun. Palitan niyo yung tinuturo niyo. Ituro niyo yung nakasulat sa Biblia. Na ang kaligtasan, may mga bahagi. Yung unang kaligtasan, yung para kay Yahusya, yun yung kanya, sasalubong sa kanya sa alapap. Yun ang unang kaligtasan. Pagbalik niya, yung idideklara niyang tupa. Ayan, kaligtasan din yun. Kasama na yung nauna na sumalubong sa kanya. Ligtas na yun Yung namatay,
bago siya dumating dahil pinagpapatay doon sa 7-year tribulation, bubuhayin niya yon. Kaligtasan din yon, di ba? Kaligtasan din. Oo, kaligtasan din yon. Pero wala na yung mga tupa doon, yun ang idideklar. Pero hindi pa ibibigay yung buhay na walang hanggan. Doon lang sa mga pinatay. Doon sa 7-year tribulation. Pero kung idinideklara ka, buhay ka, dinideklara kang tupa, sa pagbabalik ng Panginoong Yahusha, wala pa yung biyaya. Deklarado ka pa lang. O tupa ka, magmamana ka. O ikaw, kambing ka, o doon ka sa kaliwa, papunta ka doon sa apoy. Pero pagpasok natin doon sa kaharian ni Yahusha, may mga pangyayari pang magaganap doon. Yun ang alamin niyo kung ano yun, di ba? Kaya dapat nandun tayo. Homework. Paano mangyayari doon. Tapos may mga ligtas pa doon sa ikalawang pagkabuhay ayon sa Apokalipsis, yung mga patay na hindi nabuhay, binuhay, humanap sa luklukan ng Panginoon, doon sa white throne. Mga patay yun na hindi nabuhay. Pagkalipas na siya 5 taon, ikalawang pagkabuhay yun, hindi kasama sa unang pagkabuhay, pero binuhay. Haharap doon sa paghuhukom ng Diyos. Ano po gagawin, kapatid? Bubuksan yung mga aklat. Yung aklat ng gawa, aklat ng buhay. Kung ang ginawa mo mabuti, buhay ka para mabuhay, para ka maging maligtas. Kung masama ginawa mo, ayon sa aklat mo, bubuhayin ka rin. Pero para ka patayin o para ka ilagay sa dagat-dagatang apoy. So yan ang kaligtasan, kapatid na Erning. Tinuro sa atin doon sa iglesia. Tabak daw na 2 talim. Dalawa nga talim, ang purul naman, puro kalawang. Kaya nung tagain natin, hindi na makasagot. Di ba? Hirap na, mahirap na. Kaya namin kay china-challenge to think about it. We were with you for a long time. Kasama nyo kami sa mahabang panahon. Yan din ang itinuturo namin. Pero na-realize namin, teka muna, parang sintunado to. Mukhang mali. Kasi tayo lang ang ligtas. Pagkatapos, ang maliligtas lang doon sa unang pagkabuhay. Yung pagkabuhay na yun din ang araw ng paghuhukom. Nagkalabo-labo eh. Hindi ba? Labo-labo. Kaya yan, nililinaw ng Diyos ngayon. Huwag po kayong magdaramdam. Tingnan ninyo. Ito ba sinasabi nitong 2 dating iglesia ni Cristo na to eh. Diba? Yung kami, dati kaming kasama nyo eh. Kung paano man kami pinantay. Ito ba sinasabi nitong 2 rebelding ministrong ito? Yan pa sinasabi sa atin. Rebelde daw tayo. Talagang rebelde kami. Pag mali, tinuro mo. At ang pagiging rebellion namin, may hawa kaming tabak na mas matalim pa sa double-edged sword mo. Kapatid na Jeriel, kapatid na Jeriel, tatandaan po natin, kasamang maghahari ng Kristo. Ngayon, pag tinanong mo sila, ang iglesia ni Kristo, saan maghahari ang Kristo? Doon daw sa langit. Ngayon, kung ang Kristo ay doon maghahari sa langit, kasama tayong maghahari niya sa langit. Paano ang Diyos doon? Anong pwesto ng Diyos? Yan ang problema ngayon. So, kasama tayong maghahari niya eh. Yung bang anak, yung bang ama, yun na rin ang anak. Baka ganun ang maging, di ba? Pasalimuot na doktrina. Kaya ano po ang pinagagawa ng Diyos ngayon? Ituwid yan. Ituwid yan. Ituwid yang maling aral na yan o aral na pinilipit. Kaya, siyasatin ninyo. Sige, magtanong kayo ng magtanong doon sa mga nagtuturo sa inyo. Tingnan ninyo, may sense po ba yung itinuro sa inyo? Kasama na kayo sa unang pagkabuhay, kasama pa kayong haharap kayo yung tupa. Alam ba sa talaga sa dalawa? Kasi pinag-halo-halo eh. Alam nyo kapatid Erning, masarap lang ang halo-halo kapag may yelo, ice cream. Yung halo-halo kinakain. Pero pag pinag-halo-halo mo yung doktrina, inihalo mo yung doktrina, kung ano-ano nilagay mo doon sa doktrina, hindi na masarap yun. Bakit? Mapait ng lalabasan nun eh, hindi na mabuti. Yeah, hindi na matamis. Pinaghalo mo yung utos ni Moises at saka ang utos ng Panginoong Yahusha. Masarap pa ba yung halo-halo na yan? Yun ang tanong. Di ba? Kaya natin ginagamit itong mga salitang ito para madali tayo magkaintindi. Yeah. Pero wala pong personalan. Tandaan po natin, kami po ng kapatid na Erning. Kahit kaibigan namin, kahit kasama pa namin dati,
Ha? Pag mali ang tinuturo mo, pupunayin namin. Ngayon, kung tama yung itinuturo mo, pagka yan sinumang namin, masasagot mo eh. Hindi ba? Masasagot mo ng tama. Oh, pero meron ding sagot kasi, kapatid na Eddie, yung papalusot na lang eh. Palusot na Nangangatwiran, lang. di ba? Palusot. Eh, ibang klase yun. Pero, kahit palusot yung sagot mo, may maniniwala pa rin sa'yo. 100% yan. Bakit? Kasi, ang gumagabay na sa'yo, yung malakas din na espiritu. Di ba? Mhm. Ang nadadaya nga nung espiritong yun, eh, sabi nung sa hula, eh, gano'ng karami madadaya nung espiritu na yun, nung yung Aba, kasi dami ng buhangin sa dami dagat. ng buhangin sa dagat eh. Eh ngayon, kung nakakuha ka ng mga miyembro mo, tagasunod mo na 8 milyon, hindi pa kasing dami ng buhangin sa dagat yun, pero marami na rin. Hindi ba? O marami na rin yun. Sapat na para ka makabili aeroplano, helicopter, mansion at kung ano-ano pa. Yan. Di ba? Kaya mahalaga dito, magsuri. Itong pag-aaral natin, yung kasaysayan ng mga taong pinag-aralan po natin, sabi nga, experience nila yun eh. Alam nyo po, gusto nyo ma-experience yun, pwede rin. Paano? Vicarious experience. You don't need to experience it yourself, but by knowing their experiences, you are actually experiencing what they have Yeah. underwent. Ayan, vicarious experience ang tawag yan. Sabi nga, para ba maging wise ka, kaya sabi nga, to be smart, you have to learn from your mistake. No, learn from other people's mistake and you be wise. Yeah, wise. Oo. Ayan. Bueno, umaasa ko kami na itong ating pinag-aralan po ay ating pong dapat ipagpasalamat sa Diyos sapagkat neutral kami rito. Kung anong kalooban ng Diyos, yun ang aming ihahayag. Kung kami ay nasa panig ng mali, sapagkat tapos natin maipahayag ito, magbago tayo. Kung kayo nasa panig po na medyo lihis doon sa aral ng Diyos, magbalik loob sa Panginoon Diyos, hindi pa huli lahat. At Kapatid kung Nedjure. mapatunayan po nila, kapatid Erning, na tama yung sinasabi nila, kahit sino ka pang pastor, at medyo yung sinasabi namin eh, ma-overshadow niyan, aba, itatabi po natin ito, kunin natin yan. Yan ang Ganun tayo, nagpapakorek tayo eh. Nagpapakorek tayo. yan, ganyan Bueno, po. tayo po ay Nakaka- nagpapasalamat muli, kapatid na Jeriel. Tayo po ay mananalangin na po. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa patuloy na nahahabag ka sa amin, na tinuturuan mo, tinutuwid mo kami sa aming mga kamalian. Ama, marami pong salamat sa pagkakataong ito na nakapagturo at nakapaghayag kami ng iyong mga kalooban. Napag-aralan din namin ang kasaysayan ng mga tao noong una na ginabayan mo, kung paano sila nanindigan, paano sila sumunod sa iyo. Ama, tulungan mo po na magawa din namin ang mga ginawa nila. Bagamat ang kautusan mo sa kanila ay hindi na para sa amin, pero ang kanilang karanasan ay maaaring magturo sa amin kung paano namin haharapin ang mga karanasang para sa amin at ang mga kalooban mo na gusto mong matupad sa amin sa pagkakataong ito, sa aming panahon. Tulungan mo po ang programang ito makarating pa sa maraming mga nilalang at ikaw ang nakakaalam, Ama, kung sino ang iyong tatawagin, kung sino ang iyong idaragdag sa iyong bayan. Kami po ay maglilingkod sa iyo sa pamamagitan po, Ama, ng aming pagpapahayag ng iyong kalooban. At tulungan mo po ang lahat na nakikinig, ang lahat ng mga taong iyong nilalang, ang mga pinuno ng bansa, ang mga pinuno ng iba't ibang relihiyon, ang aming mga kaibigan kakilala. Tulungan mong magabayan kami ng iyong espiritu at ang mamayani po ay ang iyong kalooban. Sumasampalataya kami, dininig mo ng aming daing, pinatawad kami sa aming kasalanan, sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Yan po, kapatid Erning, good night at good evening po sa lahat. Bye-bye po. Good night na po sa lahat.